Ito na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamala sa ating buong kasaysayan. Ano po mga kuyang mga ating, ano po ang inyong pananaw? Ano inyong naging assessment sa ikalimang SONA ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Pero alam mo, bossing Sergio Ortiz Luis, ha? Parang yung SONA ng presidente kahapon parang ano ha? Parang pelikula ni Lino Broca mga kuya, ha? Ayan, tinimbang ka, ngunit kulang. Parang malamya po ang mensahe ng Pangulong Marcos sa korupsyon, ano? Ha? Abay, binanggit nga ang dating House Speaker na kanyang pinsan. Pero hindi po binanggit ang kanyang pangalan, ano po, ha? Ayan, pati si Saldico, ayan, at ilang pang opisyal, mga contractors sa flood control scandal. Wala pong masyadong earth-shaking. Ayan, parang mahina, Mr. President, ha? Ayan, yung sinasabi ninyong mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Yung follow-up ba sa iba? Ayan, parang kulang sa diin, Mr. President, di ba, Mr. Sergio, ha? Ayan, kulang sa tapang. Ayan, dapat dahil ang main issue po ngayon mga kaibigan ay corruption, dapat yan diniinan ng presidente, ha? Ayan, medyo gumaralgal yung boses niyong sabihan ang dating speaker, ano, ha? Dapat ang sabi ng presidente, ang mga magnanakaw, dapat sooblo kayo. Ayan, kayong lahat na mga magnanakaw, ayan, magsama-sama kayo sa Payatas, Quezon City Jail. Ayan, parang ano ba? Ayan, parang kids glove lang, Mr. Sergio. Ayan, dapat iron fist, Mr. President, ha? Ayan, para may mensaheng mabigat, ha? Dapat sa mga magnanakaw pa sa gobyerno, ayan, hindi namin kayo tatantanan. Ganun ba? Ha? Dapat sa kulungan kayo. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Wala kaya nakalungkot. Although na sinabi ng presidente kahapon na meron ng nabawi ang gobyerno sa mga ninakaw, ha? Yan, sabi niya may nagsoli na rin ng 25 billion. Sabi ni Congressman Ace Barbes, alam mo lang, hindi lang bilyones ang ninakaw. Ayan, abay, ang sabi niya ano yan? Ang mga ninakaw dyan trilyon. Talaga naman, ano, ha? Hay, dong, nakakaiyak talaga, nakakalungkot. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Buhay talaga, dong. Nasaan na yung mga 15 contractors na sinasabing involved sa flood control? Ala na, ha? Hindi na nabanggit. Nasa ating linya ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Alamin nga natin kung ano ang kanilang pananaw sa panig ng mga negosyante sa SONA ng Pangulong Marcos. Si Mr. Sergio Ortiz Luis. Mr. Sergio, sir, magandang umaga po sa inyo.
Ay, magandang umaga sa'yo, Tadeo, at sa ating mga nakikinig. Pasensya na po, Mr. Sergio, mukhang kayo yata ang ceremonial tea, ha? Ayan, sa isang golf tournament. Sa ba ang laro natin ngayon? Birthday ng kumpare natin, si Dr. William ko. Ako. Ayan. So, nasa Manila Golf po kayo ngayon? Sa Wakwak. Sa Wakwak. Ayan. Anyway, Mr. Sergio, sir, ayan, bago namin kayo anong hole na po kayo? Nasa hole number 2. Number 2. Kasi nakapag-tee off ka na pala Ayan, kumusta ang unang palo? Ayan, par ba? Birdie? Okay naman. Birdie? Okay naman. Anyway, Mr. Sergio, ano po sa pananaw ninyo sa panig ng mga negosyante sa SONA ng Pangulo Marcos kahapon? Ito ba'y maganda ang mensahe? Actually, lahat ng sinabi, halos lahat ng sinabi, hinihiling ng lahat, binigay niya, no? Hindi lang paliwanag yung mga detalya, pero napakalaking gastos yun kung susunod, no? Bakit? Wala ng kita, babawasan yung mga kita ng mayor, customs, tapos marami yung ayuda, maraming tulong, bigas, transportasyon, lahat. Ang worry lang namin, Opo. kung kaya tustusan ng gobyerno yan. Yung mga walang income, saka ng alam mo kasi, ang worry namin, 19 trillion na utang natin, ano? Wow. Kung yung ipagtatakip dyan, 1 trillion a year ang interest, ano? Kung ipagtatakip dyan, kayang kitahin dito or meron silang binabalak na pagkunan, sana hindi uutangin, no? Well, I don't think we can afford any more loans, no? Pero yung mga sinabi niya, maganda lahat, ano? Siya lahat yung nakikinig, halos nakikinig, Palapakan. Lalo yung mga tax exemption, Mr. Sergio, ha? Siyempre, natutuwa ang taong bayan. Pero ang latay naman nito ay sa budget ng gobyerno, gastusin. Correct. Alam mo naman, yung excise tax na paiyakan na hindi mailusot-lusot ngayon, nadagdagan pa ng marami. Hindi ko alam kung paano gagawin ng Department of Finance yan, no? Kung yan talagang meron silang naisip na programa para matustusan yan. Yung sa corruption, well, anyway, ang hinihintay ng tao talaga, alam naman natin, ano? Pero isang tao lang yung binanggit niya. Isang tambak yung kabarong Tagalog na pupusturo na casting stone na hanggang ngayon wala pang maliwanag kung mapapahila ng crisis, ano? At sana naman, maraming kasi patong-patong kasi, sana naman hindi jaywalking, tsaka loitering yung maipasok ng kaso, no? Dahil kung walang ebidensya, baka naman jaywalking lang ebidensya makita. So, yun ang worry namin. Ayan. Tsaka napansin natin, parang malamya ang walang masyadong diin ang presidente sa paglaban sa korupsyon. Ano po? Walang detalya. Walang detalye. Walang detalya. No? So, parang mangyayari, ganun pa rin. Hindi pa rin namin alam. Dahil, alam mo naman, nagtayo ng ICC, ICI. ICI, wala nangyari. Sa Blue Ribbon, sort of expectation na nangyari, no? Hopefully, mabago yun. So, sa paningin nyo, sa zona ng Pangulo, medyo hirap pa rin tayong makaengganyo ng foreign investors, Mr. Sergio, sir. Oo. Yung mabinigay niyang pinapalakpakan para sa local yun. Pero sa foreign investors, may even
they might even be more worried. Wow. Oho. So, may good news sa bayan, pero sa investment, bad news sa mga foreign investors. Wala ako nakita yung isa, yung Pax Silica. Ayan, Pax Silica. Pero debatable yun eh. Bakit po? Alam mo, parang merong geopolitics sa yun eh. Baka mawalan pa tayo ng investors sa China, sa Russia. Ay, oo nga pala. Dahil US led itong Pax Silica, di po ba? US company yata ang pumasok dyan. So, alam mo naman, marami sa Pilipino, wala naman tiwala sa sinasabi ng US ka, pa iba-iba. Baka mamaya masusubo tayo, wala naman pala talagang darating na investment. Yan ang malungkot, ano po, ha? At saka isa pa, Mr. Sergio, ayan, ano ang pananaw po ng PCCI sa mga negosyante itong sabi ng Pangulo na open sa nuclear power plant? Nuclear power para bumaba ang presyo ng single sa kuryente. Yun, sa business sector, popular yan. Popular yan. Hindi ko lang alam kung siya ilalagay. Dahil kahit sa ilalagay yan, yung locality siguradong tututol. aangal. Oo. Ayan. Okay, so ano pa ang napansin niyo po na kulang at ano dapat ang sinabi pa ng presidente sa SONA? Mukhang papalo na si Mr. Sergio. Ayan, sino bang kapwa ito? Pumalo na nga ako. Bumalo na. Nasa green na ba? Nasa green na ba? Ayan. Oo naman. Nasa green. Aba. Anyway, nakapalo ka na. Alam ko naglalakad ka na, Mr. Sergio. Sir. Anyway, hindi ko na po abalaan yung laro po ninyo. Baka mamaya hindi ka mag-champion. Ayan. Masisi mo ako. Ayan. Anyway, good luck po, Mr. Sergio. Ha? Ayan, galingan mo. Ha? Ayan, sana ikaw ay mag-champion at manalo ka ng grand raffle. Bakit ba mayor ang tawag sa'yo? Ikaw naman ang tagal na natin nag-uusap di mo pa alam na ako ay mayor ng Star City. Ano yung Star City? Ikaw talaga, Mr. Sergio. Ayan, yung may malaking tsubibo dito sa CCP Complex. Ayan. Bakit meron tayo? Tataka ako isip ko Ito ang syudad dito. Ayan, ako ang mayor ng syudad ng Star City. Ayan. Ganun. Kaya mo minsan pagka wala kang laro ng golf, isasay kita sa aming tsubibo dito sa Star City. Ha? Sige. Mr. Sergio, sir, ayan nga, good luck po sa inyong laro. Ayan, sana manalo ka. Thank you and good morning. Okay, thank you. Ayan, sana'y puro verde at saka park ka ngayon. Kaibigan, ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Ortiz Luis. So, yung palang pinapalakpakan natin, ano po mahabigan tungkol sa negosyo, siyempre sa ating mga consumers, maganda. Ayan, abay, sino man hindi matutuwa sa babawasan ang buwis sa ating income, ha? Yung ating income tax, ayan, sa mga maliliit na negosyante, ayan, tax-free, ayan, pero sa pananaw po ng mga negosyante, may bigan masama pala yun. Ayan. At saka yung mga ayuda. Ayan, yung mga subsidy. O nga. Yung mga subsidy kasi po, mahabigan pantapal lang yan ha. Hindi pa rin po naresolba ang problema dyan sa mga subsidy. Dapat ugatin ang problema. Yun ang solusyonan, Mr. President. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Justice Ricky Rosario. Ayan, kumusta po kayo, ha? Ayan, oras Justice Rodil. Ayan, lapit na, ha? Justice Maidas. Justice Sam, ha? Abay, pwede toss coin na lang. Oras ganap na alas 8:31. Ang oras na yan
Oras, Sister L. It's 8:38. Ayan, natuwa ka ba? Pumalakpak ka ba sa sona ng presidente nung sabihing alisin ang system loss? Ayan. Natuwa ako, Lakay, syempre. Natuwa ang mga misis. Oo, marami ang natuwa, pero marami ang hindi natuwa din, Lakay. Ba't hindi natuwa sa system loss? Ay, hindi sa system loss, oo. Pero yung kabuuan daw ng report ng Pangulo, ulat sa bayan, ay nakulangan yung ating mga kababayan. Sabi nga daw ni Lino Broca kung buhay pa siya, ayan, tinimbang ka ngunit kulang. Malamya, Mr. President, kulang sa diin, kulang sa tapang. Lakay, mabati muna ako ng good morning. Bati ka muna. Oo. Oo. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga. Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol Region. Lalo na sa mga taga Juvillar, Albay. Maraynal daw sa inyo ubos. Baka gusto nyo dyan itayo ang nuclear power plant. Governor Noel Rosal, very noble sir. Yan. Nako, Lakay. Walang may gusto niyan. Baka mamaya katulad din sa Bicol, di ba? Andyan ang TV ba yun? Tiwi Geothermal Power Plant. Pero ayan, kukurap-kurap ang serbisyo ng kuryente. Oo naman, Lakay. Parang sa Ormoc City, di ba? Nagrereklamo noon si Congresswoman Lucy Torres. Kung saan galing yung supply ng kuryente, doon pa mahal. Oo, mahina na, mahal pa. Sa amin, na. Lakay, ang daming reklamo dyan sa kuryente sa amin. Kasi lately nga daw halos wala ng kuryente maghapon, babalik sa gabi. Pero mahina. Pero ang tindi ng singil, Lakay. Oo. Para Meralco. Good morning, parang Diyos Saldariaga, ha? Ayan, totoo bang nagpatawag na emergency meeting agad si Bossing MVP? Tanggalin na yung system loss na yan. Hindi naman kami nakikinabang dyan. Totoo naman yung sinabi ng presidente. Ayan. May press con daw si Diyos Saldariaga mamaya ang Meralco. Ayan. 10 o'clock ay mo na magpa-interview, ha? Ano bang sabi ni Bossing MVP, ha? Alisin na ba hindi na ba ipapasa ang system loss sa mga consumers? Dapat lang, Lakay. At Apo Speaker, ayan, Manong Bojidi, ayan, Senate President Win Gatchalian. Nakinig sa atin si Mayor West. Mayor West, ha? Hi, Mayor. Pakisabi kay Senate President, kay Kuya, ha? Ayan, take the cue from the President. Ayan, I demand, sabi ng Presidente we na... demand. Ayun, we demand na dapat amyanda daw ang EPIRA law. Ayan. Yes, so... Kasi sa ilalim pala EPIRA law, puhapayag tayo dun na ipasa sa mga consumers ang system loss. Ang system loss, yes, Lakay. Kaya kailangan talagang ma-amend na yung batas, Lakay, para matanggal na or tuluyan ang alisin yan sa burden kasi sa atin yan, Lakay. Siyempre naman. Diyos mio, pambili na lang namin yun ng suka, toyo, tsaka Hindi naman natin kasalanan yung bata ipapasa sa atin. Bakit? Actually, matagal nang nirereklamo yan, Lakay, di ba? Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo kanina, ha? Isumbong mo kay Tulfo. Ayan, sabi doon sa 2x2, parang ninakawan yung isang sari-sari store. Ayan, ipapasa ninakaw sabihin sa bayan, sa customer. Doon sa mga bumili, sa mga bibili. Ayan, so abangan natin yan kung ano ang sasabihin ng Meralco sa kanilang press con. Sino ba atin mamaya sa press con ng Meralco, ha? Sandali lamang, biyaheng Davao na naman ng presidente, ha? Sandali lamang Henry Uri, ayan, ang BP Sara talaga. Apo, second gentleman Mansa Carpio, ha? Kumusta ka na, kabsat, ha? Ang sabi ni BP Sara, ayan, asa pa kayo. Asa pa daw kayo na makukulong si pinsan dating House Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin kung kaya ni Brad. Ayan, si Ombudsman Boying na ipakulong si Brad. Ayan, Brad sa Upsilon. Ayan, Speaker Martin Romualdez. Pero kasi, Lakay, ako personal opinion ko, baka marami pong magalit. Naantay ko talaga, Lakay, na banggitin ng Pangulo yung follow-up dun sa naging SONA niya nung nakaraan. Ayan, Aside dun sa binanggit niya si former speaker na may patong-patong. Actually, hindi niya pinangalanan. Si Pero, Saldi ko, di malan nabanggit. alam
alam naman natin na yung binabanggit niya na speaker doon ay ang kanyang pinsan. Pero kasi Lakay, nasa na yung follow-up? Kasi yun ang inaantay natin. Katulad ng nabanggit niya, naman, siya ang nun Lakay, nagsiwalat sa taong bayan. may follow-up na nga. Ayan. Hindi yun Lakay. May follow-up siya. Ano yung follow-up niya? Pinakulong ka agad si Marcoleta. Ayan, Hindi sina nga. Jinggoy. Ayan, sina Mike Defensor. O kita mo, mabilis pa sa alas 4. Wala pang 1 taon. Ha? Months lang, kulong ka agad eh. Di, mayroon pa kasi talagang iba Lakay. Alam naman natin na may iba pa. So parang medyo hinahanap lang natin yun Lakay. Ayan lang. Yung mga binamagit nating 15 contractors. Asan na, Mr. President? Diskaya lamang ang 2 na kulong doon. Asan yung mga bilyones ang ninakaw dyan? Marami yung nagme-message sa akin Lakay kahapon. Sabi, ang ganda pala ng Pilipinas. So sabi ko, wait, parang nag-loading ako eh. Kasi tagal ko na nakikinig nung ano. Kayo naman pinangakuan na kayo gusto pa tuparin. Alam naman natin Lakay na may mga nagawa ang administrasyon. Alam naman natin. Pero syempre may mga hinahanap pa rin tayo. Yes, totoo yan. At sana nga yung mga sinabi ng Presidente matupad. Ayan, Yes, sabi ni Mr. Sergio. Ha? Kailangan Sana kailangan matupad. magtulungan kasi Lakay. Oo Kaya sana naman. naman yung kanyang mga cabinet secretaries, Ay, oo. magtrabaho po tayong lahat. Ayan, dapat sabi yung mga magnanakaw pa. Ayan, nagbabalak magnakaw. Ayan, mag-isip-isip kayo sa oblo kayo. Ayan, mabulot kayo sa payatas. Ngayong tag-ulan naman po, kaya kailangan natin mag-ingat sa pananalanta ng bagyo, baha at iba pang sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lamang natural calamities ang bumubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para makapanloko. Paborito na lang tumawag para makakuha ng impormasyon. Kunyari, may offer sila o rewards na pwede lang daw ma-process if you give your account info. Nako, huwag na huwag mag-share. Kahit ano pang style ang kanilang gagawin, tatandaan, never share your account card or login info, kaya kahit kanino yan. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Pasok natin muna ang report mula kay Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, wala rin kapagod-pagod ang presidente, ha? Ayan, nagbabawi, ha? Ngayon parehong bagsak ang rating nila. Bumagsak ba? Ayan. Double check ko lang kayong mismong rating ano nila. Yung rating ng Okta Research? Ayan, parang bagsak na po ang rating ng Pangulong Marcos at VP Sara sa latest research ng Okta. Kaya ngayon, kailan magbabawi ang presidente, pupunta sa Davao. Ay ba? Sa Davao City ba ito? Yung mga binahaba ang pupuntahan ng presidente ngayon na Let. RS number 14. Nagbabawi ang presidente, ha? Ayan na. Ngayong 2 taon na lang siya. Ayan na. Ang bilis Lakay ng panahon. RS 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Naku, Lakay, wag mo sasabihin nagbabawi kasi ang sabi ng Malacanang ay hindi iniintindi ni Presidente ang numero sa survey. Ganon Basta ba? tuloy lang siya sa trabaho. Oo. Okay. Pero mag-i-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proyektong pabahay ng gobyerno sa Davao City. Ito ang People's Yes Lakay. Davao City. Pero, diba, Ulitin mo nga. Sa Davao City. Ayan, oo. Mag-i-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa proyektong pabahay ng gobyerno sa Davao City. Ito'y ang People's Bill 1, 2 at 3 sa Barangay Riverside, Kalinan District. Ang proyekto ay bahagi ng Expanded 4PH o pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino na layong matulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng dekalidad pero abot kayang bahay. Pero bago sa Davao City, mauunang puntahan ni Pangulong Marcos ang Davao de Oro. I-inspeksyonin rin ito ang Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Monte Vista. Ang pasilidad ay sumasailalim sa improvement projects. Mamimigay rin ng ayuda ang Pangulo sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program para sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Occidental. Gaganapin naman ito sa Provincial Capitol Compound sa munisipalidad ng Nabunturan. Lakay? Yung mga binaha, minamatay dyan sa Davao City, di ba? Isa yata ang namatay dyan doon sa baha. Walang binanggit walang na kahit binanggit. kung bibisita rin siya doon sa mga binaha.
Actually, ni-research ko ay kung tama yung itong Kalinan District, kung nasaan yung inspection ninyang pabahay lakay, medyo malayo sa downtown. Malayo sa downtown. Mga 20 Ayan. kilometers. Dadaanan ba si VP Sara? Pupunta ba doon sa barangay Doña Luisa subdivision ba 'yon? Ayan. Nasa London Bridge nga pala ang VP Sara. Ayan, nasa London. Ayan. Oo. Kapag ganito lakay, di ba na may mga event yung presidente, di ba ang kasama niya yung local official? Oo nga, dapat. Tanong si Mayor Baste, ba? Sasamahan ba siya? Oo. Yan ang dapat abangan mo, Miss Let. Aba, hindi pwede. Baka kunin ang ulo ni Presidente. Patay tayo dyan. Pero iba pa naman mga official. Pero yun lang kasi yung kadalasang practice talaga kapag may pinupuntahan mga lugar Totoo sa yan. presidente. Nandiyan dyan yung mayor, yung governor, yung congressman. Ganyan. Pagka hindi inabisuan yung local official dyan, galit ang Presidente. Ayan. Ano yung ospital? Yung bang ospital na pupuntahan niya? Mona Lisa Hospital din ba yan? At kasama ba yung bagong health secretary? Pangalan nun? Secretary ano ba yung Briggs? recently? Ano pangalan niya, Miss Let? Ha? Si Secretary Briggs. Si Puhalte. Puhalte. Hindi pa tayo masyadong sanay. Kasi bago lang siya eh. Yun ba yung secretary na kabago-bago pa lamang nagpahabili na ng Alphard? No? Ha? Sige, proceed, Miss Let. Yung hospital ay Davao de Oro Provincial Hospital ito lakay. Davao de Oro. Sa ilalim ng improvement project. So, upgrading ng pasilidad, power supplies at karagdagang bed capacity. Mukhang nabudol ka rito, Apo Kondring Estrella. O kanawad Japan, Apo. Anyamutan. Tila i-recommendam. Oh my God, para may bubuit na naman sa'yo. Ay, nako talaga. Oo. Sige, ano pa schedule ng Presidente, Miss Let? Yan lakay. Maghapon na doon. Actually, bago magtanghali yung mag-uumpisa yung mga event niya dyan sa Davao de Oro at mamayang hapon yung sa Davao City. Ayan. Okay nga, Rud. Ayan. Sige, walang kapagod-pagod ng Presidente. Mukhang inspired siya kahapon, ha? Ayan. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi pala. Hindi yun lakay. Hindi ka pasisiil. Kantahin mo nga yung last portion ng Lupang Hinirang. Bakit mo Sa dagat at bundok. Sa simoy at sa langit. Yung portion na di ka pasisiil. Ayan, gano'n. Di ka pasisiil sa dagat. Ay, mali. Ano ba yun? Sorry lakay, kasi pagka putol, hindi mo agad siya pero pag diretso, makakanta mo siya. Ayan. Di ka pasisiil. Ayan. Okay. Yun ang bukod dun sa system loss etong standing ovation ha. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning. Balik sa inyo lakay at Sister L. Standby, Henry Uri. Bakit naman sinabi ng VP Inday Sara na hindi siya iniwalang makukulong si Pinsan? Talaga. O nga naman isang taon na Ayan. Bakit yung ilang buwan lang ang bilis. Ayan. Oy, Congressman Mike Defensor, good morning, Idol. Ayan. Nangangayayat na raw ang Mike Defensor, Sister L. Talaga? Ang init-init daw yung kanilang kulungan dun sa sa Payatas, Quezon City Jail. Ilan daw sila doon lakay sa loob? Abay, dun sa Oblo, Sa mismong dun selda sa niya. selda niya, mga 10 yata sila. Oo. Dami. Kasama yung mga common criminals doon. Ayan, oo. At hiwalay pala sila ni Senator Marcoleta. Ay, hindi sila magkasama. Walang aircon, ha? Ay, tagaktak ang pawis nila doon, ha? Ayan. Mabilis talaga maglulus yung weight mo doon lakay. Yun nga, kaya lang. Kahit na maraming chichirya doon. Pagka nasa Oblo ka, kahit na lahat ng pagkain nandiyan pa, iba pa rin yung nakulong at saka nakalaya. Kasi lakay yung mental health ng tao sa ganyan. Ay, sinabi mo, ha? Sandali lamang, Henry Uri, standby. Siya naka-standby, Jeric. Si Henry Uri. Standby, Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan. Oras, Sister L. It's 8:53.
Number 1. Oras, Sister L. It's 8:57. Sandali lamang, Henry Uri, standby. Remo Nadadpaas. Alam po ninyo, Secretary Condring Estrella, ha? Ayan. Aduti ko apo, narigati trabaho. Special mention ka ni Presidente kahapon eh. Abay, ado ka no pati trabaho, madi ka pa resign. Ayan. Mukhang napapagod. Batang-bata pa ito eh, ha? Ayan, magre-resign na kaagad. O sige, wag ka daw po. Ano yung sabi ng Pangulo? Wag muna siyang hindi pa siya pwedeng umalis. Hindi pa siya pwedeng umalis. Ayan, marami ka pang dapat gawin. At sa susunod, Apo Condring Estrella, ha? Madi ka rekomenda kini Presidente Tikwa, opisyal ti gobyerno nga madi mo napintas ti trabaho na. Ay, grabe naman makaperde. At sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbalita ng Lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kaya ikaw din, paring Victor De Leon Lima, birthday boy, ha? Yes! Ayan, Happy birthday, Sir Vic! Lakay, 2 araw ang papiging niyan. Iba naman ang blowout talaga ng Victor De Leon Lima, ha? Ayan, matanda lang sa akin to ng konti eh. Ayan, ilang taon? 50 plus na siya, ayan. Kaya pala, tinutubuan pala ng buhok. Charot lang, Sir Vic. Kaya nirarayuman na eh. Ayan. Pero huwag kang mag-alala pa rin, Vic. Ang kailangan mo lang dyan ay N Plus Gold. Kasi malaking tulong ito kaya ang Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O asan ka pa, ha? Isa mo, Vic Lima, si Bossing, Attorney Jimmy Policarpio para mag-jogging dyan sa Diwan. Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya pag-uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. At batiin din na natin, kaberte mo pala parang Vic ang DCMM. Ayan. Happy 40th anniversary sa DCMM. Oh, ayan. Happy anniversary, ayan. DCMM. Matanda, wala sa kalahati na edad ng DCRH. Wala ha? pala tayo. Laman dito sa amin sa DCRH, walang bawal-bawal dito. Ayan. Kaya pwede kayong bumati sa mga taga DCMM, ayan, DCWB. Ayan, pwede naman yung Lakay Healthy Bombo. Competition. Naman tayo naman ano lang walang pinoprotektahan. Ayan. Walang kinakampihan. Ayan. Kaibigan lang. Kaibigan lahat. Yes. Ala tayong masama. Ano ka Lakay? Friends to all, ayan, enemy to none. Ayan. Linya ni Presidente yan. Ha? We are not liars. Akala ko sasabihin niya, we are not monkeys. Oo nga. Alam mo, walang ungguyan. Ganda ganon, ha? Pero eto na si Henry Uri. Eto na muna. Si Congressman Martin Romualdez, wag na daw asahang makukulong ayon kay Vice President Sara Duterte. Bakit? Umaasa pa ba kayo? Alamin natin Lakay kung ano ang buong sinabi ng Vice Presidente RH7 Henry Uri. Henry. Di ka mabanggit ang pangalan eh. Henry. Proceed, Henry. Wag nang asahan pa, Sister L, Mayor, na makukulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito mismo ang tahasang tinura ni Vice President Sara Duterte matapos namang sabihin kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona na papatawa na nga ng kaliwat ka ng kaso ang former House Speaker kaugnay sa flood control anomaly. Sa panayam kay Vice President Inday sa The Hague kahapon, sinabi nito na huwag nang umasa pa ang taong bayan na makukulong itong si Romualdez dahil katwiran ng Vice President, ginawa na ito ng Pangulong Bongbong Marcos nung sabihin niya na bago mag-Disyembre nitong taong ito ay may makukulong na malaking taong sangkot sa flood control pero wala namang nangyari. Pakinggan natin ang pangalawang Pangulo.
Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Yan ang mismong tinig ng pangalawang Pangulo sa kanyang interview kahapon. Samantala, Deo and Sister El, bukas, July 29, ay magkakaroon ng mas malawak at mas maramihang rally sa harapan ng kulungan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita ng pagbabalita ng pangalawang Pangulo, gagawin nila ito hindi para mapalabas at maabsuelto ang dating Pangulo, kundi para ipahayag ang kanilang puot sa ginawa ng kanyang mga kalaban kay Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa Netherlands. Samantala, si Pangulong Duterte ayon naman kay Vice President Sara Duterte ay nasa maayos na kondisyon, magandang kalusugan at hindi naman nagpapakita ng anumang negatibo pagdating sa kanyang status ng health condition. Para sa DCRH, Henry Uri, yes, Deo. So from London Bridge, ayan, tutuloy ang BP Sara, pupunta ng Netherlands. Nasa Netherlands na. Nasa Netherlands na. Nag-train, hindi dumaan ng tulay. Hindi ko alam kayo kung anong sinakyan. Okay. Hapon ay dumalaw na ito at matagal nga daw silang nagkausap ng kanyang ama. Maraming napag-usapan tungkol sa politika. At ito, nung tanongin din nga na kung nanood ba siya ng SONA, sabi ng Vice President, hindi niya na ito pinanood, hindi niya rin ito panonoorin, hindi rin niya i-review ang mga sinabi dahil para sa kanya, ito daw ay aksaya lamang sa oras. Ganon. Ayan. Pwede manood siya ng TV doon sa Netherlands? May meron cellphone ba siya doon? May wala cellphone lakay eh. TV? Ayan. Basta may panawagan yata ang Presidente Digong. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Ay, buhay talaga dong. Ayan. Napapabuntong hininga. That's life. Ayan. Sabi nga ni Frank. Ayan. Frank Sinatra. Ayan. Pero yung magiging rally, Deo, ay pinaalam nga daw din ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sabi, bakit niyo daw pa ito gagawin? Pero sabi ni Vice President Sara, ito ay hindi para, lilinawin ko, hindi para ikaw ay mapalabas, kundi para lamang isiwalat at ibulalas yung aming mga nararamdaman at ang sagot daw naman ng kanyang ama ay bahala kayo. Okay, bahala na sila. Ayan, bahala na ang Diyos. Ayan, bahala na si Lord. Ayan, bahala na si Gang. Ayan. Okay, bahala na po si Gaut, bahala na Deo si Gauto. Ayan, Grand Architect of the Universe. Ayan. Okay, Rod, maraming salamat, Henry. Ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahiya naman kayo, mahiya naman kayo, mahiya naman kayo. Eto, Mr. President, hindi na sila nahiya. Ayan, at saka kulang kayata ng Memo Plus Gold, Apo Presidente. Nalipatan mo 10 apaw. Ayan, apay, madi mo kuhan apaw, nalipatan dagi mention mo iden. Ayan, agil kinsing kontraktor nga road. Ayan. Naintindihan mo, Sister El? Lakay. Nagiging makalimutin na siya. Hindi na mention yung 15 kontraktor. Actually, 14 na lang yan, lakay. Nakakulong na yung isa eh. Dalawa. 13 na lang. Dalawa kasi yung mag-asawa. Ay, Attorney Nabol Cornelio Samaniego Discaya III. Ayan, kumusta na si Curly Discaya at si Sara lakay. Sara Discaya. Nasa Cebu. Ayan. Well, para ma-refresh din ang Malacanang, baka nakalimutan nila, ito po yung mga binanggit ng presidente noon na 15 contractors with most flood control projects na substandard at mga ghost. Ayan.
we will repeat it again for the many times more. Ayan. Kala ko lakay, last mo na yung Oo nakaraan. nga, eh. Kasi Ayan, tapos na yung zona tapos na yung zona lakay eh. Dahil nakalimutan ng presidente, ayan, sa haba ng kanyang zona, edi banggitin natin, baka ulitin mo ulit. baka marinig ni Auntie Claire, ayan, at saka Hi, si Claire. Ombudsman Boying, tsaka si Birthday Boy, ayan, Secretary Dave Gomez, ayan, Legacy Construction Corporation, President Alex Abilido. Ito yung may Rolls Royce with the beautiful wife. Ayan. Number 2, Alpha and Omega Construction. Ayan. Cesara Rowena Discaya. Number 3, St. Timothy Construction. Maria Roma Angeline Rimando. Number 4, QM Builders. Engineer Alan Kirante, ang owner proprietor. EGB Construction Corporation, may-ari Ernest Robert Blanco. Number 6, Top Notch Catalyst Builder, President Yumir Villanueva. Number 7, Santer West Construction, President Lawrence Lubiano. Ito yung BFF yata ito ni Kwan, di ba? Ang kababayan mo, si Manoy. Ayan. Senator Cheese. Ayan. SunWest Incorporated. Ayan, hindi lamang contractor ito ng flood control. Abay, supplier pa ng palpak na computer. Ayan, sa DepEd. Elisaldico. Number 9, Highton Construction, Christopher Kitoko. Nakapatid pala ni Saldico. Number 10, 888 Construction, Engineer Wilfred Natividad, founder. Number 11, Royal Crown Monarch, Romeo Miranda, owner, general manager. Number 12, ito yung mga sikat Wawaw Builders, Mark Alan Arevalo. Ayan. Number 13, MG Samidan Construction, President Marjorie Samidan. Number 14, LRTK Builders, President Luisito Tique. Number 15, Road Edge Trading, President Ryan Willie Uy. At eto pa, nagkakalimutan nyo umamin. Sims Construction, Sally Santos. Nasaan na sila? Bakit mo kinalimutan, Mr. President? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Nalipatan na. Report mo na sa Senado, Sister L. Sa issue pa rin ng katiwalian, kampanya laban sa katiwalian na pagtibay daw sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos nakakasuhan. Akala ko sa Taguig. Hindi lakay diba? Oo. Sige. Yan daw ay napagtibay matapos nga anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos nakakasuhan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Sino nagsabi niyan? RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine Mayor, na patunayan na seryoso ang administrasyon sa kampanya nito laban sa katiwalian, lalo na sa issue ng flood control. Ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kakasuhan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang paniniwala ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri kasunang katatapos na ikalimang State of the Nation Address to zona ng Pangulo. Ayon kay Zubiri, matagal na itong nais marinig ng ating mga kababayan, lalo na ng mga taga Mindanao, dapat ay may big fish na makasuhan hinggil sa flood control. Naniniwala ang senador ng pagbagsak ng rating ng Pangulo sa mga survey ay dahil sa hinalang pinoprotekta ng kanyang mga kalyado at pinsan na si Romualdez. Sabi ng senador, malaking bagay ang anunsyo ng Pangulo dahil nangangahulugan na wala itong sasantuhin sa kampanya laban sa katiwalian. Malapit man sa kanya, kamag-anak o kaalyado kapag sangkot sa katiwalian na dapat lang imbestigahan at kasuhan. Narito si Senador Mig Zubiri. Gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So, maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuhin dito sa issue ng flood control. Nauna nang tinawag ni Senator Jaime Marcos na isang uri na naman ang pambubudol ang anunsyo ng Pangulo na kasuhan ng kanilang pinsan na si Romualdez. Ano? Take two. Ano sabi ni Manang Jaime? Pambubudol daw, Mayor, yung anunsyo na kasuhan ng kanilang pinsan na si Romualdez dahil sa kanyang katwiran na kapag kritiko, mabilis
makasuhan at ikulong. Pero kung kaalyado, makupad. Dahil pag ang diin pa ni Senador Amy Mayor, pagkatapos daw ng mahiya naman kayo speech noong nakarang taon, hanggang ngayon, ligtas pa yung mga walang hiya sa administrasyon. Ito si RH28 Raymond Agpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Huwag kang mag-alala at wala na silang Merry Christmas sa 2030. Hindi palagay ko. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Nasa payatas na yung mabilis. Jeepney drivers na biyaheng San Juan, Manila, deadma sa zona. Mas inunang mamasada. Talaga. Siyempre, trabaho muna ha. Lakay. Laman tiyan muna. Mahirap yan. Wala kang ipapakain sa pamilya mo. Paano ka ba-boundary? Sinabi mo. Enyel Parosa, please come in. Enyel. Magandang umaga, Lakay at Sister L. Lahat ng mga nakausap ng DZRH News na mga tsuper ng pampasero jeepney dito sa N. Domingo Street sa lungsod ng San Juan, hindi nanood o nakinig ng State of the Nation Address ng Presidente Bongbong Marcos. Pinuntahan natin dalawang gasolinahan ng mga biyaheng Maynila, maging pila ng jeep biyaheng Mandaluyong. Lahat ng mga na-interview natin sa UPAR, deadma sa zona. Pare-pareho silang inuna kasi umano ang mamasada o magapit ng kita kasabay ng Monday rush hour kagabi, kasabay ng talumpati ng Pangulo. Pero paliwalag ng tsuper na si Mang Cholito, neutral naman daw talaga siya sa politika. Yun nga lang, aminado siyang mabigat na ang kanilang pinapasam dahil sa energy crisis, lalo't may mga kompetensya silang TNVS. Bukod sa nagmamahal na presyo ng krudo, angal naman ni Mang Dani, ni minsan, hindi raw siya nakatikim ng fuel subsidy, kahit consolidated naman siya sa PUB Modernization Program. Samantala, kung may mga umaalma, may mga gaya naman ni Mang Joel na sa gitna ng oil crisis, ang kanyang opinyon kahit ano mangyari, Marcos pa rin. Pakinggan natin ang kanilang mga tinig. Sa biyahe po kasi. Sa biyahe ka rin. Pero para ho doon sa sektor nyo, kunyari, yung kita mo bilang chopper, lalo may energy crisis ngayon, kumusta yung aksyon ng gobyerno para sa'yo? Yung sa akin, mabigat kasi dalawa college ko. Tapos, yung biyahe ngayon, marami pa kami kalaban na mga modern. Ayun magpapahirap sa amin. Pero kahit pa paano, nakakaaw naman. Sa akin naman, wala namang sir walang kung anong gusto nila, saan magawa ang driver Walang problema si Marcos, kay Marcos ang nakapos natin. Ngayong araw na ito ng Martes, Lakay at Sister L ay nagmahal ng 7 pesos mahigit ang kada litro ng presyo ng diesel. 760 ba sa diesel? Magkano ba, Jerry? Oo. 7 pesos, Lakay. 7 pesos. Centavos naman per liter sa gasolina. Ulitin natin, 7.32 ang iminahal ng diesel habang 6.80 sa kada litro ng gasolina. Itong sangay ng Petron kung saan pumipila, itong mga na-interview natin, pinakamura na, Lakay, wala tayong kamalay-malay. Bumalik na naman sa 90. 90 pesos, wow. 90 centavos ang kada litro ng diesel, habang 80 pesos, 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Dito naman sa isang sangay ng Shell, mas mahal, 93 pesos and 40 centavos na ulit ang kada litro ng diesel, habang 82 pesos mahigit itong kada litro ang gasolina. Yan ang sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Ako si Edniel Parrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby man ang Milky Rigunan. Ano ang sabi ng mga congressmen? Ayan. O nga pala, sabi ni Madjo, ha? Ayan. Presidential son. Ayan. Congressman Sandro Marcos, hindi na raw mag-iimbestiga ang Kongreso ng mga sangkot sa flood control scandal. Alam mo kung bakit? Bakit, Lakay? Imbestiga ba naman sarili namin? Magkakakampi. Ayan. Sobrang ironic ka naman nun, Lakay. Paano mo iimbestigahan yung sarili mo? Yung mga kasama nila. Tsaka yung mga kasama mo. Parang may conflict doon, Lakay. Ayan. Kaya paubahan na lang sa ombudsman. Yes. Oras, standby man ang Milky Rigunan. Standby Giselle Ricafort. Oras, standby Val Gonzales. Oras, Dr. Gary C. Ala pa? Oras, Sister L. It's 9:16. This time check is...
Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Mama Beauty, Miss Universe. Good morning. Damdaming Bayan. Oras, Dr. Gary C. 9:24 ng umaga. Ayan, ganda mo yung time check para hindi ka nababas. Ayan. Kaya ka nababash, Dok eh. Ayan, pero sandali lamang, Dr. Gary C. Good vibes nga tayo. Ayan, napaka-maganda naman. Kalmahan lang muna natin, Lakay. Huwag tayo ma-stress. Tuesday pa lang, Lakay. Yes. So nga, mahaba-haba pa to. At bukas ay impeachment trial po. Simula na po yan, 10:00 ng umaga. Teka, may kontrasona ngayon, ha? May kontrasona mamaya. Standby Remote at Paas. Ano ba ang kontrasona ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano? Ayan. Kontra BBM ba o kontra Ping Lacson? Pero ilang days before Christmas, Sister L? 149 days. Wow. 14 hours. Gusto mo pang bagitin ko yung minuto, ha? Sige, 34 minutes and 55 seconds. Wow. Salamat sa Google. Ayan. Ayan, ano man ang mangyari, ayan, kailangan hindi pwedeng hindi pwedeng i-suspend, i-postpone ang Christmas. Ayan. Yes. Kaya dahil malapit na ang Pasko, mamimigay tayo ng aginaldo ngayon mula kay Ninong ng Bayan. Pero word of the day muna tayo, Sister L. Take it away, head. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Eto muna, Lakay, ang ating word of the day ay disappointed. Sa Tagalog ay dismayado. Ayan, sa Bicol. Sa Bicol. Cebuano. Sa Bicol, Lakay, dismayado man. Sa Ilocano, dismayado. Aburido. Ayan. Aburido, iba yata yung aburido. Naluloko mo ko. Kasi context na nga ba yan? Bakit ba, sino ba mga disappointed? Ang context kasi niyan, Lakay, yung mga, ano ba tawag dito, rights advocates ay disappointed daw sa naging State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kayo disappointed? Di ba kayo natuwa? Ang SONA daw, Lakay, ay aalisin na ang system loss. Ayan. Syempre, masaya tayo doon. Hindi na ipapasa sa consumers. At yung paninindigan natin laban sa mga unggoy tuloy. Sa mga nang-uunggoy sa atin. Ayan. Ayan daw, Lakay, kasi daw yung SONA daw ay full of sana. Sana. Punong-puno ng sana. Sana noon pa. Sana pag-ibig. Napakanta si Doc Gary. Sandali lamang, Doc Garcia, para baka marami ang madismaya. Oo nga. Ito muna ang Nino ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At ito na, Lakay, ang ating Ninong ng Bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bangon ng 1,000 bulaklak. Ninong Sherwin, Ninong. Yes, good morning, Lakay at Sister L. Ito kasama natin ang isa na namamasugid na tagapakinig ng Damdaming Bayan na palagi nakatune in sa kanyang tindahan ng baboy. Ayan, tignan mo, nakasabit yung kanyang radyo, yung mga baboy nakahiga. Imbis sa baboy nakasabit, ubos na yung baboy nyo. Ubos na po. Magandang umaga po, pangalan nyo po? Jaime Villarreal po. Si Tatay Jaime Villarreal. Si Tatay Jaime Villarreal na palaging nakatune in kay Lakay Deo Macalma. Lakay, matagal na pala nakikinig si Tatay Jaime. Yes po. Mga gano'n nakatagal po? Bata pa ako noon, nakikinig na ako dyan. Yun lang, matagal na pala nakikinig kay Deo Macalma. Dahil sino paborito mong announcer sa radyo tuwing umaga?
Deo Macalma po, si Lakay. Lakay Deo Macalma, ito meron kang 1,000 pieces. Wow, thank you. Yeah, para sa'yo. Salamat po. Oh, at syempre, kailangan mo masagot yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Ano? Ang ating pong word of the day ay Disappointment. disappointed. Yun, disappointed. Opo. Disappointed ka ba sa sinabi ng Pangulo kahapon? Sa kanyang SONA? Opo. Bakit? Hindi ko rin pong maintindihan. Opo. O yun, pare-pareho. Marami daw di maintindihan. Pero dahil disappointed dahil ating word of the day, nakuha mo ang ating medium component, hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, meron kang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity na gagamitin niya sa inyong mga anlawing damit, gaya ng pinakabago disenyo na DZRH t-shirt na mapapasin nyo rin. At meron din kayong grocery mula yan sa ACS at sa DZRH, at magwawakas na ang pagtitinda nyo ng baboy dahil kayo kakain na ng pritong manok. Gusto mo ba yan? Opo. Pritong manok, hatid sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard. Ano masasabi kay Lakay Deo Macalma? Maraming salamat po, Sir Deo Macalma. Maraming salamat din. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi dumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At Kuya, pangalan nga ba nun? Hindi ko na maalala yung mga pangalan niya kasi bata pa rin siya, nakikinig na sa akin. Parang na magkakaalaman sana ng edad na kayo. Samantalang shaggy na ang buhok. Ayan. Shaggy sa gilid. Hatawin natin ang mga reports. Ano ang latest mula sa kamera? Pero happy birthday muna kay Missy Elizalde. Ayan. Hi. Hello, Miss ang Missy. Ating executive Happy director sa birthday. DZRH Operation Tulong. Ayan. At daughter of the owner. Yes, DOO ito, ha? Ayan, daughter of the owner din, ha? Ayan, of course, pagbati mo na kayo, Freddy, I'm boss! Hi, Boss Fred. Ayan, Alam mo good lang kay si morning, Miss sir. Missy, grabe, ang galing niya pala, nagbaballet din pala talaga siya. ganun ba? Oo, Talaga simula nung naman, bata pa siya lakay, tapos nag-a-act siya. Talaga, Kasi pina-follow ko siya sa ayan. social media, lakay. Ganun ba? Yes. Tapos may mga content siya nakasama si Boss Fred. Oh. Oo. Actually, sinubukan din namin ni boss, kaya sumakit ang bewang namin, eh. Happy birthday, Chris Sansano ng DWIC. O, kita mo, hindi lang mga taga-D1 ang binabati natin, ha? Pati Hindi lang DWIC. taga-DCMM. Ayan, pati taga-DWIC. Chris Sansano na dating boyfriend ni Grace Vera Sansano. Happy birthday, pare ko. Vic Lima, ayan, ng D1 Radio, ha? At si Manang Adel bumanglag ng Chinatown, Pagdilaw, Pinili, Ilocos Norte. Hatawin natin ang mga reports. Eto na lakay. Ano ang latest sa kamera? SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, beating the deadline. Deadline. Ano? Beating the red light? The deadline. Akala ko beating the red light. Iba yun lakay. Beating the deadline daw. Inaksyonan daw sana noong may sapat pang panahon. Sino nagsabi niyan? May oras pa naman, Ayan. Ilang days na nga lang ba? Ano yung countdown Di ba may countdown, di ba, sa calendar? May countdown si First Lady dyan sa kanyang laptop, eh. Yes. Ayan. Alamin natin kung ilang days pa before June 30, 2028. Ayan. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, hindi masyadong bumirib si Akbayan Party List Representative Percy Sandania sa mga paandar at pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA. Ayon kay Sandania, bagamat magandang pakinggan, ang tanong, maaksyonan ba ang mga ito sa nalalabing mahigit isang taon ng kanyang panunungkulan? Sabi ni Sandania, may sapat na panahon noon ang Administrasyong Marcos Jr. na sana inuna ang pag-aksyon sa isyu ng mababang sahod, mataas na singil sa kuryente at paghabol sa mga sangkot sa katiwalian. Narito ang bahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania. Ngayong araw na ito, pag tinitingnan nila bilang pasabog yon, yung pasabog na yun, ang term namin dyan sa Nueva Ecija, support na support. Kasi hindi lamang ito yung kailangan natin ay conviction. At tulad na nabanggit ko kanina, beating the deadline, kung kailan malapit na ang SONA, yun palang finailan ng kaso. They had the whole year to prepare, pero they failed on that assignment.
uri ng pag-amyenda sa EPIRA Law dadaan sa mahabang pagtalakay sa Kongreso ang naturang batas at hindi alam kung makalulusot agad ito at makatutulong sa pagbaba ng singil sa kuryente. Aminado naman si Sandanya na tuwa siya at nabanggit ng Pangulo ang mga pahirap na mataas na singil sa kuryente pero sana noon pa. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hoy, Congressman Sandanya, ha? Ayan, sobra ka na, ha? Anong supot na supot, ha? Iba rin to. Ayaw ni Giselle Ricafort ng ganyan. Ayaw ni Giselle ng ganyan, pero ito Lakay, may Ayaw ng supot na supot. Ayan. Tama na yun, Lakay. Gusto ng German cat. Ayan. Eto na muna Lakay. Nako, dahil alamin natin ang damdaming bayan ng ating mga kababayan, tumatak sa kanila Lakay ang sinabi ng Pangulo tungkol sa system loss charges na Siyempre dapat naman. nang alisin. Sino man ang hindi matutuwa dyan sa sinabi ng presidenteng yan? At dahil dyan, eto Lakay, tumatak yan sa mga tendera at sa mga tsuper dito sa Pasay City. Nako, ang presidente Lakay, dapat niyang tuparin talaga to. Sana Secretary Joey Salceda, ang bagong PLLO chief, ayan, i-certify ng presidente na urgent. Yes, so urgent bill. Ayan. Yes, para kasi amend ng Lakay para may i-push nila. Yes. Pukpukin nila. Ayan. Eto na, RH15, Giselle Ricafort, Giselle. Nakay si Sir L. isinatuwa ng mga tindera at super sa Pasay City yung apila ng Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na alisin na yung systems loss charges sa electricity bill. Ayon sa mga nakapanayam natin, malaki itong kabawasan sa kanilang gastusin, lalo't sumirit pa yung presyo ng kuryente nitong mga nagkalipas na buwan. Kahit paano nila makahinga sila sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin at serbisyo. Pasado yung gradong ibinigay ni Nanay Pe at Kuya Vincent sa ikalimang zona ng Pangulo kahapon. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayama. Yun nga, yung systems loss ng Meralco, alisin na yun para pabawasan naman yung mga babayarin ng mga taong bayan. Ipakukulong na niya na yung Maldes ba? 10. Kasi meron naman siyang nagawa na maganda dito sa bayan natin. Mababawasan yung gastusin namin sa lalo na sa kuryente. Masyadong malaki na yung sa kuryente namin natutuwa naman ako na mabubuhasan niya kamo yung kuryente ngayon. Mga 8 lang siguro. Kasi ang nagustuhan ko lang doon yung sa kuryente, sana na. Pero para naman kay Tatay Boy, 0 daw yung grado na ibibigay niya sa Pangulo dahil hindi raw siya natuwa sa laman ng ulat nito sa taong bayan. Puro na naman anya pangako yung narinig niya kahapon at maniniwala lamang siya kung nararamdaman na ito ng mga ordinaryong mamamayan. Pakinggan natin yung ating panayama. Ulit po, anong grade po mabibigay niyo sa kanya? 0. Bakit? Wala. Puro lang pangako. Hindi po kayo natuwa dun sa pinapaamyenda niya yung EPIRA, babawasan yung singil sa kuryente. Dapat gawin niya bago magsalita. Ang ginagawa niya bago magsalita. Palayo niyo na lang, Tay. Boy. Sir Boy, thank you. Pero si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galit si Kuya. Oo, napakasungit ni Kuya Boy. Siguro naputulan ito. Report muna kay Tina. Ang mga estudyante Lakay sa lungsod ng Maynila may damdamin, dismayado sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang panawagan nila, scholarship at good governance. RH9. Oy, bago si Tina ha, ayan, maganda ang bungad ng presidente sa zona. Kaya lang kalagitnaan medyo boring. Alam mo kung bakit? Aba yung isang congressman ba yun? Yung nakuha na sa TV, nakatulog. Naantok yata. Ginigising na nasa likod mo ka naghihilik. Sino ba yun? Congressman ba yun? Tingnan natin lang kayong video kung sino yan. Pero pagka ganyan po sana hindi tayo natutulog. Kasi respeto sa nagsasalita. Natutulog. Mukhang naghihilik. Ginigising nasa likod. Nakunan pa ng camera. Nakunan ng camera. Sige, Tina, proceed. RH9, Tina Nolasco, Tina.
Lakay, Sister L, dismayadong ang karamihan sa mga mag-aaral na nakapanayam ng DZRH. Sa dalawang paaralan dito sa Maynila, kaugnay ng isinagawang ikalimang State of the Nation na address o sona ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Gaya na lamang ng ilang mga mag-aaral ng Adamson University sa Maynila na nakapanayam ng DZRH na dismayado sa nangyaring kaguluhan sa kilos protesta sa Quezon City kahapon. Pakinggan natin. Sobrang dami pong nagkagulo ng mga nagrarally na tweet po sa sobrang chaotic na zona. Dapat dito. Lakay, Sister L, ilan namang mag-aaral ang umaasang mababanggit ng Pangulo ang scholarship programs para sa kanila. Gaya ng mga estudyante ng UMS na ating nakapanayam na umaasang mabibigyan din sila ng scholarship dahil lagi na lamang umano mga STEM student ang nabibigyan ng pansin pagdating sa scholarship. Pakinggan natin. Sa mga scholarships namin sa strand ng UMS kasi parang focus po lagi sa mga courses ng STEM. So parang nakukulangan po kami sa strand ng UMS. Samantala, Lakay, Sister L, karamihan naman ng mga mag-aaral na ating nakapanayam sa Aurelio High School dito rin sa Maynila ang hindi nakapanood ng SONA at babalikan na lamang nila ito kapag pina-assignment o kapag may oras silang mapanood dahil abala sila sa schoolworks. Ilan ding mag-aaral ang nagbigay ng bagsak na grado sa Pangulo. Pakinggan natin. Seriously naman po ako kasi hindi ako masyado sa politics pero pagdating sa zona, doon po talaga ako curious. Maka-assignment din po tsaka gusto ko din po malaman kung ano nangyari dito sa Pilipinas. Out of 10, anong grade mo sa Pangulo? 0 po. 5. 7. Yan ang ating mga panayam sa mga estudyante sa ilang paaralan dito sa Maynila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. O sige, grade mo, 9. Ayan. Maraming salamat, Tina Nolasco. Babalikan pa natin ilang pang mga reports at standby din sa mga reaksyon. Oras, Dr. Gary C. 9:40 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Love cannot be broken. Ganyan ang pagmamahal, Dr. Gary C. It holds my feeling. Pwede na ganyan talagang hindi matatawaran. Kaya kailangan yung natural na pagmamahal. Mainit. Para natural ang kaligayahan. Diba, Direk Edgar Mortis? Kailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang may padama at may pakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Idol, ayan. Alam kong iba yung endorse mo, ha? Ayan. Idol Rafi Tulfo, Sen, ha? Ayan. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Putol na, Doc. Ayan. Good morning, Dr. Gary C. Ayan. Good morning, Mayor Leo, and good morning, Sister L, at sa lahat ng mga nanonood. Good morning. Ayan. Naku, mga ateng, mga misis, mga lola, ha? Ayan. Mga kabayan na ilan sa ating mga leading ladies, mga nanay, mga ateng, at mga tita na tila napag-iwanan na. Ayan. Paibabang pakiramdam ng katawan, abay, ang sabi nga baka nagme-menopause na yan. Kaya para magbigay sa atin ng tamang gabay sa kalusugan, let's welcome ang ating bisitang doktor, gynecologist, ayan.
Di ba? Ba't tinago mo on the spot? Pwede naman tayo dyan. Pwede rin naman. Pagka-general surgeon ganyan. Dr. Gary C. Ayan, Dr. Gary, good morning uli, ha? Good morning, Doc. Good morning sa inyong dalawa at sa lahat ng mga nakikinig. Ewan nga ba kung dapat kong tanungin si Doc itong tinatawag na menopause. Ayan, may iba pang terms pala dito, Sister L. Ano ba pang ibang term, Lakay? Premenopause, perimenopause, at postmenopause. Ha? Ayan, saan ka rito, Sister L? Ay, wala pa ako. Wala pa. Ito naman si Lakay. Wala pa tayo dyan. Sabi na nga ba mababanatan ako sa topic. Kasalanan mo to, Doc. Actually, ang pinag-uusapan natin, Sister L, yung mga terms. So, may tinatawag na premenopausal. Pasok ka doon. Pre-menopause. Kasi ang ibig sabihin ng pre, bago magpunta sa menopause. Ayan. Ilang years pa. Ayan. Hindi ko alam. Depende yata yun no, Doc? Mga 40 years pa. Matagal-tagal pa, Lakay. Umasa ka na naman. At meron naman tinatawag na perimenopausal. Ito naman yung mga transition period from mga regular menstruation at papunta na sa menopause. Perimenopausal ang tawag. Then menopause naman, yung pagtigil na ng menstruation. Then yung postmenopausal naman. Ba't ka nakatingin kay Sally? Ayan. Ganyan. Tama. Postmenopausal. Ay, ito naman yung mga nagkaroon na ng mga iba-ibang sakit o naramdaman na dala na talaga ng wala ng estrogen o kababaan ng estrogen. Okay. So, very important pag-usapan to, Lakay, no? Kasi minsan may mga babae. Dapat nga, kung merong menopause sa babae, dapat sa lalaki din pag-usapan natin minsan. Yung andropause. Andropause lang. Ang pagkaiba kasi nung kababayan sa lalaki, ang mga lalaki, even you reach the age of 70, yung mga dala mong testosterone ay supisyente pa rin para manatili kang healthy. Ayan. Sa babae, iba Pag dumating ka na sa 45, 50, pababa yung estrogen, doon na nag-umpisa yung mga iba-ibang naramdaman. Kaya ako naman sinasabing mahalagang pag-usapan to. Bakit po, Doc? Dahil baka yung mga dinadaing ng mga kababaihan ay hindi naman kailangan bigyan agad ng gamot. Ayan. Baka meron lang hormonal imbalance o mababa nga yung mga estrogen na hindi naman kailangan bigyan kagad ng estrogen at maayos mo na yung nararamdaman. Alam mo, Doc, nakaka-relate ako dyan, hindi sa sarili ko, sa kapatid ko. Yung ate ko kasi, Lakay. Hi, Ate Annie, sana nanonood ka ngayon. At hindi brown out dyan sa Albay. Naku, chinichismis ka na ni Sister L dito, ate. Hindi. Kasi siya, Doc, 40 plus na siya. At meron siyang mga signs and symptoms na nararanasan. Doc, pakisabi nga sa amin kung ano yung mga signs and symptoms para baka mamaya, yung nararamdaman ng kapatid ko, eto na yun. O baka nararamdaman na rin ni Sister Wala L. sa akin, Lakay. Wala pa. Kakakasal lang, menopause na agad. Wawa naman si Sir. Si architect. Yung mga hindi pa nakaka-assemble menopause na kaagad. Usually, pagsapit ng 40, nag-uumpisa na na pababa yung estrogen. At ang pagbaba ng estrogen ay maaaring magbigay ng mga sumusunod. Number 1 dyan yung hot flashes. Yung naramdaman mo na panandalian sa isang araw parang umiinit ang mukha, tenga. Night sweats, pinapawisan yung ulo, lalo na yung ulo sa gabi. Nandyan na yung mainitin ng ulo, yung mood nagbabago, focus niya, attention niya, minsan nagbabago. Nandyan na yung ibang mga worst scenario, nandyan na yung dryness ng skin, makati ang balat. Baka nagme-menopause na rin ako. Minsan, Huwag kang Huwag hindi ka makakarelate dito. So marami, pati falling hair, pwede rin nag-umpisa yan pagkababa na ng mga estrogen. But once na talagang tumigil na yung menstruation, yung talagang nandun ka na sa period na, bago sabihin natin na menopause ang isang babae, at least 1 year na wala ng mens.
1 year. Pagka 1 year dinatnan, Yan, menopause na menopause tawag. na yun. Oh, ganun din ba yung dog, yung parang minsan yung period nung tao ay parang mayroon ngayong month, tapos parang mayroon unti, tapos halos wala. Paano kung irregular, Doc, pero yearly? Ayan. Iba yung irregular. Kailangan yata magpa-check up pag ganun, Yes, Doc. No? usually hormonal imbalance. We have to rule out ang hormonal imbalance, pagkakaroon ng mga ovarian problem, PCOS kadalasan, Yun, ganyan. PCOS, yung mga ganun. So, palagi ko sinasabi sa mga patient, pagka ganitong age, lalo na 40 pataas, at napansin nung asawa, nung mister, lately, mainitin ng ulo, blanco pag-iisip, dumadaing na even yung dryness of the vagina, masakit na yung intercourse. Lahat ito'y dapat i-consider na baka may hormonal imbalance. Ganun pala yun. So, dapat pala ganun knowledgeable sila, Dok, ano? Kasi yung kapatid ko sabi niya, parang high blood na yata ako. Yung mga ganun. Ang masama kasi, once na bumaba kasi yung estrogen ng isang babae, dun minsan nag-umpisa pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng cholesterol, pagtaas ng blood sugar, weight gaining. So marami kang maugnay na mga pwede mangyaring pagbabago related lang dun sa pagbaba ng estrogen. Grabe. But hindi naman lahat ng babae binibigyan mo ng estrogen replacement. So for those who are with symptoms na talagang grabe, yung tipong yung pang-araw-araw na gawain naapektuhan na yung kanyang trabaho, naapektuhan, that's the time na you have to see a doctor, a specialist ng mga tinatawag na gynecologist para mabigyan kayo na nararapat na solusyon. Pero ba't daw yung mga Japanese women Doc, totoo ba yun? Na mas kokonti daw, hindi man lang daw nakaranas ng ganitong matinding sintomas ng menopause. May kinalan ba dun sa kanilang climate o diet? Bakit? Anong kaibahan ng mga Haponesa? Sa lahat ng nationality, ang mga Japanese na kababaihan, nalaman na sila yung hindi masyadong nakakaranas ng menopausal symptoms. No? Bakit? Sinasabi na mga 20-30% lang ng mga kababaihang Japanese ang dumadaing na menopausal symptoms. Compare mo sa iba, lalo na sa Western countries, sila yung madalas. Maagang as high as 70-80% dumadaing na menopausal symptoms. Number one, ang sinasabi, it's because of the culture. Nasana yung mga Japanese na tanggapin to as a natural change of aging. Ibig sabihin, natural yan. Hindi yan sakit. Kaya hindi nila iniinda masyado at parang nakapag-adjust sila. Number two, yung food na kinakain nila. Ba't ano bang kinakain ng mga Haponesa? Palagi may miso soup yan. Mahilig kumain ng tofu. Lahat ito ay napagkaalaman na may tinatawag na phytoestrogen. Phyto means plant. Then estrogen. So phytoestrogen are sabi mo doon sa ate mo, nakikinig ba ate mo? Anong pangalan ng ate mo? Ate Ani. Ate Ani, ayan, kulang ka ng phytoestrogen. Ganun ba yun? So, mga pagkain na mayaman sa estrogen. So, tofu is one, soybeans, yung mga gawa sa soybeans products are also effective as parang maski paano replenish yung mga estrogen na nawawala sa iyo. Tofu, ha? Yan. So, yan ang sinasabi. Magkakain ka ng tofu, ha? Yan. Siya, hindi ako. Tsaka sa prutas, no, merong apple. Ang apple ay nakakatulong din. Apple, mansanas, carrots. Nakakatulong yan. Yung magkataka ng yung fresh carrots, hiwa-hiwain mo. Nakakatulong yan, dalawang yan, to yung mga symptoms ng menopause na babawasan. Ayan, Sally, may pag-asa ka pa, ha? Ayan, magkakain ka ng tofu, mansanas, saka carrots. Yun nga lang, baka kay Ma'am Sally, baka mga isang truck na tofu. So, parang kulang na lang sabihin mo, Dok. Medyo marami-rami. Hindi naman. Wala na pag-asa. Hindi naman. So, yan yung mga pwede. No? Pero, syempre, minsan, Pilipino, hindi mo naman mapakain palagi ng tofu sa umaga, tofu sa gabi. Lalo mga Pilipina, busy ang mga mga Pinay, di ba? Trabaho, pamilya, ayan. Gawaing bahay pala tayo. Saka yung mga sariling dapat tulong pang sarili like uminom na maraming tubig, exercise. Iwasan yung spicy foods lalo na kung dumadaan kayo sa mga ganyan. Patay tayo. Patay yung kapatid ko. Ang takaw-takaw ng sili nitong Sister L.
spice foods. May tanim pa ako. Ano yan nakakadagdag ng mga symptoms. Ganun ba yun? Hindi ba nagagamot yan ng paracetamol? Ayan. Sa tingin ko makakatulong na malaki. Kasi kagabi bibili na maraming tofu tsaka mga mansanas tsaka carrots. Kagabi nga alam mo Lakay napag-usapan nga doon sa Facebook ko. May nagtanong bakit daw nawawalan siya ng gana sa makipag-contact sa asawa. Sabi ko inano niya na nagpalagate siya, baka yun daw dahilan. So sabi ko hindi, ang pagpalagate ay hindi dahilan para mawalan ka ng gana. Kasi parang ulam din, minsan the same na pagkain, may gana ka, minsan wala, di ba? So ang sabi ko, baka naman depende sa timing, depende sa mood, at pwede rin isa tong pagkakaroon ng menopause, ang dahilan. Pero sabi ko, karamihan naman nagkakagana pag yung asawa bagong sahod. Sabi niya, oo nga, tama. Nakagaling ang paracetamol. So, may tama. Effective. Yan. Okay, pagka masakit na uli, papatong lang doon sa noo. Alam mo, kung may masakit dito, patungan na ng paracetamol. Ikaw, Dr. Ruel Aguila, ha? Kaya ba ganun ang isang senadora? Bakit? Teka. Sino ba yan? Grabe kung... Alam mo, usapan natin kalusugan eh. Sabi mainitin ang ulong senador. Ayan talaga. O nga pala, ba't daw hindi nabanggit ng Presidente Marcos sa impeachment? Siyempre po, ano na yan? Nasa korte po yan, kumbaga, parang subjudice na yan. Yes. Kaya wag niyo asan ng Pangulong Marcos na banggitin sa kanyang zona kahapon. Ayan. Okay, Doc Gary C. Ayan, sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga ilaw ng tahanan na Doc Gary, ha? Ang menopause ay natural na bahagi ng buhay, pero hindi nyo kailangang tiisin ang hirap ng mga sintomas na ito sa tulong ng tamang nutrisyon at supplements. Ano ang kailangan natin dito, Doc? Ayan. Pinag-usapan na rin lang natin yung soybeans, no? Yung N Plus Gold is a soybean protein base. Ayan, ito N Plus Gold. Magpadala doon ng tofu sa impeachment court. Yan. Pero as a supplement, pwede yung N Plus Gold as a supplement na makakatulong din yan. Yung pag-inom nyo ng soy milk, kung gusto nyo, pwede rin, no? But the N Plus Gold, ito ay lactose-free ang kagandahan. At ito'y plant-based. At 3 scoop lang naman sa isang tasang tubig na mainit. Maski paano, meron ka ng nakuhang phytoestrogen na makakatulong sa mga menopausal women. Ayan. Okay, ang galing mo talaga, Doc, ha? Ayan. Pagdating sa menopause talaga, ha? Ayan. Nagkaroon ng free consultation yung kapatid ko, Majority ng pasyente ko kasi menopause na. At sa katunayan, yesterday, Lakay, may nagpunta mag-asawa na senior. Ilang taon na to, Doc? 70 tsaka 69 ang edad. At sabi sa akin, ito ang exact words na sinabi. Anong sabi? Alam mo ba, ako'y nakikinig sa DCRH mula nung bata pa si Deo Macalma. Yun ang sabi, sinulat ko yung pangalan, no? Anong pangalan yan? Mami Angie de la Cruz at yung kanyang asawang si Lando de la Cruz. Angie de la Cruz sa Lando de la Cruz. Nagpunta sila kasaming anak na si Jonah Bata pero Sibi. ako, nakikinig na sila sa akin. Yes, yun ang sabi. Sabi ko, ako, napakinggan nyo rin ako. Nung panahon ni Chiadeli. So, yan, nakikinig sa atin. Pero sabi ko, nung panahon ni Chiadeli, noon pa ako nanonood nung high school kay Deo. Sinabi ko yun. Oo. Guard, bitbit yung ating si Dr. Gary. Huwag na babalik sa Tuesday. Pero talagang regular listener mo sila. Kaya Angie Lando de la Cruz. Maraming salamat po. At kung kayo po ay nabitin, baka may nabitin lakay Happy birthday nga pala kay Vic. Victor De Leon Lima. Vic De Leon Lima. Happy birthday. Binabati rin niya atin ni Jimmy Policarpio at mga taga-Diwan. Ayan. At kung kayo po ay nabitin, ayan, sa ating gabay sa kalusugan para sa mga nais na kumonsulta at magpa-check up kay Dr. Gary C. Ayan. Malay nyo, malunasan pa ang inyong pagiging menopause, mga ating mga lola. Ha? Ayan. Puntan po sa The Life Extension Center for Health and Wellness, third floor ng Belcans Tower sa 127 Malakas Street, Central Diliman, Quezon City, at ang contact numbers 8911-1314.
At ang kanyang cellphone, 0917-577-7675. Pwede pong tayaan sa loto yan. Ayan. Clinic cellphone yan. Clinic cellphone ba yan? Akala ko tip yan para manalo sa loto. Thank you, Doc Gary, maraming salamat po. Thank you, Sister L. At ayan, sabi ni Dr. Ruel Aguila, ayan, menopause, ayan, next time naman pakisabi kay Dr. Gary, andropause naman. Ayan. Sige. Sige. Marami makikinig yung mga mason. Maraming andropause din. Maraming salamat, Doc Gary. Thank you. Ayan, mga kaibigan, at yan po, yung narinig ang ating gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. is the name. At yan ang kabulan natin palatuntunan Damdaming Bayan. Ako po si Dayo Macalma. At ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Pero Lakay, mayroong nagpahabol pala dito. Anong pahabol? May statement daw. Tumawag kasi ang Senator Lapid. Charot lang si Senator Flor. Sabi dito Lakay, mayroon siyang statement sa naging sona ng Pangulo, ang Senator Lito Lapid. Sa panahon daw ng malawakang pagsubok sa ating ekonomiya, kalusugan, kaligtasan at kapayapaan, higit na kailangan ng ating mga kababayan ang gobyernong nakatuon sa pamamahala sa halip na pamumulitika. Tinatanggap po natin ang hamon ng ating Pangulo at mga kababayan na agarang isabatas ang mga panukalang nakapagbibigay solusyon sa pangangailangan ng ating bansa. Inaanyayahan po natin ang ating mga kasamahan na maghanap ng puwang upang makapagtrabaho sa kabila ng kasalukuyang tensyong politikal. Wow. Iba talaga ang arrive din ni Senator Lito Lapid. Ayan. Dapat kasi Sen nagsalita ka, ba't pinabasa mo? Maraming salamat, Senator Lito Lapid. At pakibati rin, sabi ni classmate sa Tornino Nonoy Barquez, pakibati mo naman ang cycling group ko, ang SBPCI Senior Bikers of Cavite Incorporated. Ayan. Ingat po sa pagbibisikleta. The road is long. Ako po si Dayo Macalma. Umulit ka eh. Sige, ako si Sister L. Elaine Apit Manalo. Stay safe. God bless. Take to nga. Ayan. Sister L. Elaine Apit Manalo. Ayan. Manalo. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras. Alas 10:13. This time check is